Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyo lahat. Ay, mamaya ako na-introduce. Ano, ha? Kuya Benny, masayang Martes muna sa'yo. Masayang Martes sa ating mga tagapanood na lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Sa mga nagtatanong, nasaan na si Kuya Nelson? Ito, katabi namin. Ay, nako. Nasaan? Masayang hapon sa'yo. Masayang hapon, Jen at Benny, at masayang hapon sa lahat ng ating mga kababayang nasa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Napakarami po ninyo eh. Hindi man namin maisa-isa, ay lagi po kayong nasa puso't isipan namin dito sa Saganang Mamamayan. Yan. Hindi po nawawala sa palatuntunang Saganang Mamamayan si Nelson. Nagbakasyon lang po. Ayun, nakano na nawala ka daw. Tinanggal na ba ako? Hindi. Eh, sabi ko, lahat na nagtatanong, ang hirap na hirap na ako magpaliwanag eh. Tapos tayo na lang po, magpaprograma. Ano, ha? Akala ko nga, kahapon na eh. No, ha? Eh, no, ha? Dito na, yung mga nasa iba yung dagat at yung mga lalo na po yung mga nasa abroad. No? Andito po ang Kuya Nelson. Akala nila, lalabas ka na sa June 12, araw ng kalayaan. Malaya na tayo. Confirm po yun, ha? Confirm yung June 12, Jen. Confirm na. Oo, sa Friday, confirm na Yes. Independence Day po yan. Yan po. At meron tayong malaking aktibidad. Oo, sa buong bansa. Yes po. Dahil yan ay paggunita sa kalayaan po ng ating bansa. Yan. At ano pa, isa pa pala, bukod dyan, yung inihintay ninyong lahat, partikular na po ng ating mga kababayan na nasa probinsya, meron pong job fair. Meron? May job fair. Kaya makakapag-apply po kayo trabaho. Yeah. Yung mga walang trabaho. Hindi ba pagka Labor Day ang job fair? Ay, hindi ba may iwan? Pero sabi ni Secretary Sectol, magkakaroon din daw po ng job fair sa araw ng kalayaan. Ganun ba? Ayan, So, meron, ano pa ba hinihintay nyo sa June 12? Meron pa isa. Ito yung announcement. Ano yan? Meron pong rat laying doon sa sa Luneta. sa Bantayog ni Gat Jose Rizal. Yun. Ano, ha? Meron pa? Meron pa kayong hinihintay sa June 12? June 12. Aha. Ay, hindi naman sweldo kasi lunes yun. 12. Tsaka walang sweldo yun. Holiday. Walang pasok eh. Maliban na magpasweldo si Kuya Benny. Yan ang problema ko ngayon eh. Ganun ba? Matapos ang... Alam mo, walang pumasok. Kaya talaga, after vacation. Di ba? Talaga naman. Di ba? Bawi naman tayo. Pero ako ay nagulat dun sa nangyaring lindol, Jen, Ben. Apakalakas pala niya, Oo, no? grabe. Isang hindi pang karaniwang pangyayari yan eh. Sa taon daw ito, Nelson, ay, ang tawag ito ang may tuturing na pinakamalakas na lindol sa buong mundo sa kasaysayan. Oo. Ano ha? Bihira yan. 7.8 magnitude. Bira yan, ganyan kalakas. Yung 7 na nga eh, mukhang pagka rito sa Maynila mangyari yun, eh, mukhang Ay, nako. talagang grabe. Opo. Wag naman, wag May pong mangyari tuturing sa pong atin. big one yun. At yan yung sinasabi ng PBOX na kung mangyayari sa Pilipinas ay baka maganap yung kinatatakutan nating magbibilang tayo ng patay sa karsada. Pero alam mo, sa nakapanayam natin, no, dyan sa Gensan, ang sinasabi nila, Kuya Benny, yung mga gusali na itinayo mula nung year 2000, yun yung mga nagsiguho. Pero yung mga itinayo nung 80s, 90s, 70s, abay, hindi man lang natinag. Ayun na nga. Kung kaya't siguro it's about time na talagang magising ang ating pamahalaan para silipin yung mga materyales na ginagamit sa mga construction na yan. Dahil hindi man siya substandard, eh mukhang hindi niyata angkop sa dating panukat. No? Siyempre meron niyang mga sukat, structural. Karamihan pa naman sa ating mga kababayan na nagtatayo ng mga gaing gusali, hindi na gumagamit ng structural engineer, Yan, ako hindi na gumagamit na arkitekto. May drawing na lang sa pader yung ginagawa eh. Mahal daw kasi ang pag-upa ng structural engineers. Opo, yun ang Pero isa sa tignan problema. nyo, ayan, yung department store na yan, ha? Yan nakikita nyo. Abay, kailan lang itinayo yan, oh? Nakita nyo talagang giba-giba siya. Crack, Oo, crack la. Condemned yan, sigurado.
Hindi mo na pwedeng basta-basta balikan Hindi, yan. pero yung mukhang yung pundasyon niya, okay naman dahil hindi gumuho yung buong building. Pero yung mga pader talagang makita mong naggibaan eh. Oh. Oho. Ayan, sa Alam loob mo- naman ng paliparan nata to. Ito naman yung airport, Airport, ng Jensen Airport, Yes. oo. Ito naman, university ito eh. Oho. Oh, yeah, universidad yan. At tignan mo, talagang grabe. Alam mo, dyan mo makikita, Kuya Nelson, Kuya Benny, ang importansya ng mga city engineering office Yes. at saka municipal engineering office. Yes. Kung ang mga yan sinusunod yung mga specification ng pagtatayo building code. Yes. Yan. Yung paggawa ng gusali. Kasi mula nung maganap yung July 16, 1990 earthquake, nagkaroon na ho tayo ng batas na ito sa buong Pilipinas na ang dapat ang building o ang gusaling tinatayo makatitindig sa 7 o 8 magnitude na lindol. Nalindol. Yes. Pero wala pa akong naririnig na meron talagang yung earthquake-proof na building dito sa Pilipinas. Oo, wala pa naman. Pero oo. sa Japan may ganun eh. Yung parang sinasabi nila may bearing sa ilalim yung building. Oho. Para kahit na umalug-alug siya eh, ganun lang, Parang gagalaw-galaw sumasayaw. lang, hindi guguho. Oho. Oh, pero ito talagang grabe. Yung yung sa Taiwan, yung Taipei 101, Taipei May mga 101. Kapag kalimindol ay gumugulong-gulong. Sa atin naman meron na rin ata, gumugulong din ang katarungan. Pagulong-gulong ang katarungan. Hindi, pero sa totoo lang, kaya nga, yung ating building code sa 1990, yung gano'n na rin ata, may mga engineer, mga structure na rin sa atin na mayroong gano'n sa ilalim. No, para nakatitindig po na sa malalakas na lindol. Maaaring Pero magkaroon ng crack. Siguro kailangan maibalita rin yung mga ganun at malaman natin yung mga gusaling may ganun. Para naman na lahat ng mga magtatayo ay sasabihin, oh, may ganyan ba kayo? Ayun. Bago ka uupa, ay may ganyan ba kayo? Meron ba kayong earthquake-proof na Ang building isang na ano? mabuting halimbawa, Kuya Ben, hindi na ako lalayo, ang Philippine Arena. Kiniklaim ng Philippine Arena na earthquake-proof siya, na. Sasayaw siya kapag... Siyempre, alam mo, siyempre may semento. Maaaring magkaroon ng crack, mga salamin na nandyan, natural magkaroon yun. ng crack. Pero yung para sabihin yung- mong mag-collapse, Yun ang kailangang iwasan natin dahil yun ang pumapatay talaga, yung pag-collapse na yan. nakita mo yung building nung ano, di ba, yung may fast food, tapos sa ibabaw ay yung Station ng radio station. Oh, yun, talagang kumulapso. Di ba? Ayan ito yung building na yan. Yeah, may building na yan. Kaya kailangan malaman kung paano itinayo yan, Oho. ano yung naging basehan ng kanilang pundasyon, para malaman at hindi na maulit yung mga ganyang pangyayari. Dito sa ating bansa, di ba, alam ko dati may listahan ng Bureau of Fire Protection yan sa buong Metro Manila na deklarado ng condemned na dapat ay hindi na ginagamit. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Marami. Oo. Marami. Gaya niyang yung PIA. Philippine Information Agency? Oh, Building? yung building dyan sa may Visayas Avenue. Ganun ba? Oo, dineklara dating ano yan, condemn. Oo. Isa pa is yung BF. Yung BF building dito sa may Intramuros. Okay. Oo, condemn din yan. Pero if you will see, ginagamit pa rin. Kapag gato, gayon, 7.8, mukhang kukulapse, mapanganib. Dito sa may UP, yung office ng yung karapatang pantao, yung human rights. Alam ko, parang matagal nang pinakukundam yan pero hindi pa rin naalis kasi may mga nandun pa rin na ataong tanggapan ng Commission on Human Rights. So, ang tanong dyan, dineklarang condemn, ginagamit pa rin, at gaya nga nitong sa may Visayas Avenue, government installation pa to, ano ang seguridad na meron ng mga tao roon nakasama pa natin sa gobyerno? Ayun. Di ba? Tanggapan pa mismo ng gobyerno. Hindi naman nila basta-basta maiwan kasi wala mapaglilipatan ata ng opisina. Yun ang isang masakit na katotohanan. Ano yan mismo, ang nagdeklara mismo ang ahensya ng ating pamahalaan na dapat ang mga gusali na yan ay kinukondem na. Iniiwanan na, dapat wala ng residente. Dapat walang tao dyan. At Dapat syempre, wala na. meron ng nakaperimeter na yan na bawal puntahan, dikitan, pasukan. Ewan ko lang ngayon kung sa pagbabagong ito ay nabawasan ba o nadagdagan pa yung mga gusali na ganyan. Ito pangyayari ito, bantakin mo yan.
Halimbawa, yung anak mo yung first day ng klase, no? Napaka-traumatic sa kanila yan. Napakasakit niya. Di ba? Grade 1, halimbawa, yung anak mo, grade 1 pupil. Ngayon pa lang siya papasok ng eskwela. Oh. First time niya masisilayan yung kanyang paaralan at makikita niya gumuguho. Nako. Baka sa susunod na araw, pag may pasok na, baka hindi pumasok yung bata, magkakaroon ng takot, no? Oh. Kaya nga dapat, sa panahong ito, meron dapat dyan yung mga expert, mga psychologist, para i-debriefing yung mga bata. At huwag matakot in case na maulit pa yung mga ganyan. Iba yung pakiramdam ng trauma. Oo. Na ikaw lang ang nakararamdam at walang nakakita kung ano nangyayari sa'yo. Oho. At nakatulala ka lang, pero iba yung pakiramdam mo, no? Oo. So, yung psychological talaga, napakahirap talaga niyan. Kaya, yun siguro ang dapat pagtuunan ng pansin. Itong mga paaralang ito, tingnan natin sino yung mga estudyanteng kailangang maisailalim sa debriefing o yung trauma. May tawag sila dyan tungkol sa trauma na yan. Oho. Ay, no. Kawawang mga bata. Doon ba sa pinuntahan mong probinsya, Nelson? Ilocos, kamusta naman doon? Ayos naman doon. Ang dami Ilocano pala doon. Ano, Hawaii? Hawaii ba yung pinuntahan mo? Kasi doon ang maraming Ilocano, di ba? Kailangan talaga handa tayo sa lindol. Ha? Anytime. At mapapansin naman natin, Jen, Benny, yung kahandaan ng mga estudyante at mga teacher ay nandun no? Kahit napakalakas ng lindol ay na-control nila yung mga tao. Maliban na lang kung talagang may mga kuminsan pagka may nagpanik, napapasunod na yung iba. Oo. Lalo na yung makikita nyo yung video na may mga bata. Tapos kahit sila ay nasa ground, ang lakas ng yugyug At bumagsak pa yung bubungan. Parang waiting shed ata waiting nila. shed, bumagsak pa. Nakakatakot talaga. Kaya importante ho talaga yung mga ginagawang duck, cover and hold. Pagdating kasi ng emergency, nangyayari na, kung lagi mong ginagawa, magagawa mo uli. Ang isang mabuting halimbawa dyan, si Donald Trump. Ano nangyari kay Donald Trump? Di ba? 2 beses naligtas sa dahil sa Donald, duck! Duck! Donald, duck! Donald Duck. Pero speaking about yung drill na ginagawang ganyan, no? Well, there is this situation nung tayo nasa gobyerno pa. Meron tayong mga kasamang empleyado na ka-wheelchair. Mga PWD. Nasa second floor. Sabi ko, bakit dito kayo nag-oopisina? Kung biglang magkaroon ng sunog o lindol, paano gagawin? Paano At may makalalabas? drill tayo, kako. Nagdi-drill tayo, tapos, nagagawa na namin sa drill, yung bubuhating kami pababa, ganon. Ganon, kako. Kako, maniwala ka man o hindi, kapag nangyari yung lindol, o anumang Mabuti kung may bumuhat pa sa kanya. Kanya-kanyang ligtas ng sariling buhay yan. Wala nang bubuhat sa'yo. Maniwala ka sa akin. Yun na Kung nga. kaya't ang inyong lingkod, ay pinatupad ko na lahat ng PWD na may depresya sa paglalakad. Yung naka-wheelchair, yung pilay, nakasaklay. Ground floor ang opisina. Talaga nag-create tayo ng opisina. Tama naman. No? Siguro tama lang din na pansinin ngayon yan ng mga government offices na yung mga PWD nating empleyado, mabigyan natin ng pansin. No, hindi yun kapag nangyari na, yung sakuna, bago tayo kikilos. Siguro, it's about time talagang kumilos na tayo at bigyan natin ng sapat na suporta yung mga PWD nating mga empleyado. Hindi lang sa government, pati na rin sa private. Dahil kasi sa private naman, ang iniisip nila is, yun ang tinanggap kita sa trabaho kahit na ganyan ka pasalamat ka na Bibigyan pa kita ng magandang opisina sa ground floor. Hindi, dito ka sa taas. Oo nga. Di ba? Diba kayong office kasi nila nasa taas, hihiwalay siya sapagkat siya ay PWD. Pero tama yun. Ako sa tingin ko, sa lalong madaling panahon, ay diskarte siguro ng mga head ng agency yan. Para maiwasan natin ang magkakasisihan tayo oras na naganap
ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ay, no. Ang problema pala dyan, kahit yung mga flight ng eroplano, Oo. hindi mo pwedeng flight ng barko no? Yung flights ay kansilado sa mga ilang lugar. Okay. Eto may listahan ako nakita rito dahil may mga airport palang talagang matindi ang pinsala. Matindi, yes. Yung lalo na sa Jensen, grabe. Yun. Ang apektuhan po, hindi ka nasan ba ito, ha? Bukod sa mga gusali ng paaralan, kansilado din ang biyahe ng eroplano, yung papunta at nanggaling ng Jensen. Okay. Yan ngayon laki na sila, June 9 hanggang June 11. Ganoon. Kasi may nakabiyahe pa Oho. Di kasi kanina parang nung nakapanayam ko sa yung umagang programa natin, Secretary Vince Dizon, Oo. ay pupuntahan yata ni Secretary Banoy Lopez yung Jensen para sa lalo madaling panahon ayusin para may balik daw ang ano. Ay, pero ngayon, ito bago ba ito? Oo, bago. Limited operations. Inano muna kasi Yan. baka sa assessment nila ay Para sa mga humanitarian flights at Yes. limited to government, military, and humanitarian flights. Yun So yung mga muna. tutulong muna ron sa mga naging biktima Yun. ng lindol. Ang pangunahing problema daw ata dyan, based sa report, ay yung kanilang control tower. Maayos naman daw yung runway, walang gaanong pinsala eh. Pero yung control tower daw nila, siyempre yun ang nagdedirect sa mga aeroplano, di ba? Papaalis sa kapaparating. Yun ata ang chinecheck nilang mabuti kung hindi naapektuhan o hindi napinsala gaano. yung mga flights pala dyan ay may nanggagaling ng Maynila, Yes. may nanggagaling ng Cebu, papunta at paalis ng Jensen. Oho. Yan po yung mga nakansilang flights. Ayun. Sana, sa lalo madaling panahon. No? So, ang priority nila ngayon, yung mga may dala ng tulong. Yes. Yung paalis at saka yung papunta sa nabanggit na lugar. Ay, nako. Yun po. Mamaya, magantabay kayo sapagkat nandun na si Erlo Bringas eh. At kung may pagkakataon, makapanayam din natin sa Office of Civil Defense. Ilan na ba ang officially bilang ng mga nasawi sa pangyayari ito? Kasi kayo ng umaga sa report ay umaabot na po ng 35 ang bilang ng mga namatay at meron pa raw po mga missing. At meron pa rin daw po mga sinugod sa mga ospital na inaabangan kung ano magiging status, ano magiging kalagayan ng ating mga kababayan na yan. Yan. Bagamat may utos na po na ang lahat ng puwersa ng ating pamahalaan ay tumutok ngayon sa lalong madaling panahon diyan po sa Mindanao. Abay kahapon ang naibalita nga natin, patapos ng lindol na yan, halos ilang oras lang ang pagitan. Agad-agad, nandun agad si Secretary Vince Dizon, Kuya Benny, Nelson, Kaya kaninang umaga, ay mayroon na siyang report na yun na, natawagan natin, nandun sa mismo, sa General Santos City, at nagpalipas na ng gabi sa may gawin ng Davao. Ayan. At dahil sa kakaiba nga at di ho pang karaniwan itong lindol na ito, alam niyo po ba, pati mga leader ng iba't ibang mga bansa ay naging nag-alala sa Pilipinas. Ganun ba? Oo. Ayun. Itong mga babanggitin natin, ang ilan lamang sa nagpaabot ng kanilang kahandaang tumulong. Oo. Ang Prime Minister ng Japan, Jen, si Prime Minister Sanae Takaichi. Oo, sabi niya ay handa ang Japan na magbigay ng tulong sa pag-assess ng pinsala sa lakas ng lindol. Speaking of Japan, Kuya Nelson, ang alam mo bang ito palang nangyari kahapon, umabot sa kanila yung yung hindi naman tsunami, kundi anong tawag doon? Tsunami wave lang. Yung wave. Tsunami wave. Na umabot Matras daw lang yung po. tubig. Yes, umabot daw po sa Japan, naramdaman Sa nila. lakas, Magnitude 7.8, Maging si Taiwanese President Lai Ching-te ay nagpahayag din po ng kahandaang tumulong. Yan. Naku. Oo. Hindi lang yan. Maging si Indian Prime Minister Narendra Modi, Yan. nakiramay siya sa mga pamilya ng mga namatay sa lindol. Ayan sa India. At ang US Embassy po sa Maynila ay nagsabing kanilang patuloy na minomonitor ang sitwasyon at sila po ay handang makipag-ugnayan sa mga otoridad sa anumang tulong na kanilang maaring maibigay. Ang United Nations naman ay makipagtulungan din daw ho sa mga partners nila para i-assess ang epekto ng lindol
at nakahandang sumuporta sa response and recovery efforts. Ang German at French embassies ay nakipagkais rin po sa pagtulong sa mga apektado po ng lindol na ito. Oho. Ganun ho katindi ang lindol na ito. Ang totoo niyan, Jen, hindi lang natin na-i-announce, pero yung, alam mo ba, yung flood control Oh, scandal, oh, naapekto din ng lindol? naapektuhan na rin ng international community. Oo. Yung issue na yun. Ang akala ko naman kasi kahapon, yung flood control investigation, nadamay din sa lindol. Ang alam ko. Ginamit na sangkalan yung lindol para wag ituloy. Well, tama. Well, tama din naman. Ako sa kabilang banda, masasabi namin natin tama naman din siguro yun. Diba? Kung bagaman sabihin ng iba, ay, wag na. Wag na natin. Baka sabihin, inangguluhan pa natin na hindi maganda. Hayaan na natin sila. Opo. Basta tayo dapat, walang tigil sa pagsubaybay. Oho. Kasi kailangan nagbabantay tayo hindi ba? Kaba ng bayan yan Oho. Buwis ng mga mamamayan. Hindi po pwedeng basta-basta na lang maglalaho yan, hindi ba? Kaya lagi ho tayo magbantay dyan dahil yan po, ang lindol, ilang araw lang ang epekto niyan Pero yung nawalang pera sa kaba ng bayan, minamana yan hanggang sa next generation Ay, totoo. Di ba? Oho. Kasi inuutang yan sa ibang bansa Oho. At ang interest niya na hanggang sa kaapupuhan natin, sila po ang nahihirapan, hindi nakaka-avail ng mga serbisyong dapat na ibinibigay ng gobyerno kapag ka ang pondo ay nawala, nalusaw, kinuha, at inilagay sa maleta. Yun na nga. Iyon ang problema. Oho. Kaya dapat ho talaga ay maging mapagbantay tayo. Hindi naman ibig sabihin pabayaan natin yung mga nasa sakuna Oho. na lindol, pero hindi dahil sa may ganyan ay magkakalimutan na. Hindi ba? Hindi. Oo. Pero para ladong pag-usapan natin yan. Son, mamaya, balikan natin yan, ha? Pero maglakbay muna tayo. Saan tayo sa pupunta? pamamagitan ng mga sasakyang pandagat. Kayo po ba maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat? Gaya po ng barko, roro, ferry, ba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pa rin pong lumabas, abay pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na. Scents by Savalgar. Scents by Savalgar, Scents of Royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent. Discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Mabibili ito sa REH Center Office sa San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Meron din po sila sa online store, TikTok, Shopee at Lazada. Ay, bati muna tayo, no ha? Sa atin ng mga kababayan. Yun. Sana ba yun? Sana ba yun? Oh. Yung mga, yung mga number one na fans natin. Ito, ako muna. Oh, ikaw muna. Si Kuya Aljo at Sister Kailia na bagong kasal daw. Pakibati din po sa mga taga riyan sa Calgary, Canada. Sa pangunguna po ng Voltaire Tamisin. Parang- yan. Yan. Ba't hindi Delikado natin... pag kami binabati ka, taga-ibang bansa. Parang sabi, iniimbitahan din po namin dito si Nelson. Yan. Iyo! Ba't hindi natin si J-Mar Quevedo? Yan. Yan, Anong bansa naman yan? nasa Brazil to. Iyo! Brazil. Yes. Oo. Yan. Iniimbita namin si Nelson. Wow. Nelson na naman. Bakit ikaw na naman, Nelson? Paano naman kami? Parang kami na ang mahirap Sana dito. all. Parang kami na ang mahirap Sana dito. all. Ay, nako. Congratulations naman po kay Abner Bayer Apolinar. Nakakuha po siya ng high honor sa Lyceum of the Philippines, Cavite Campus. Abay, panganay na anak pala ito ng Kuya Raver. Pakibati po siya, nakakuha nga po ng high honor. Ganun din po. Happy birthday to Nanay Isabel Bayer. 88th birthday po. Aba, Nanay Isabel, happy birthday po sa inyo. Binabati po kayo ni Kuya Raver. Ayan, Yan, At yung kanyang anak, congratulations din. Binabati naman natin, Jen, ang mga taga Chula Vista, San Diego, California. Oo. Sa panguna po ng mga, magkakapatid dito Oho. Magkakapatid na Lucy, Yoli, Adina at Cesar Lorendo. Yan. Ayan. Oho. At ang Kasani at Mami Rose Correa, sa kanilang mga anak na sina Jewel at Harmony Buenavista, at Kuya Rowell at Richwell. At siyempre kay Kuya Matt Capestrano at kay Charles. Ayan. At dyan naman sa Orange County, ang Kasani Ricardo, Christian Agron, at ang Karod Canlasan and family dyan sa lokal ng Anaheim. At siyempre sa ating kaibigan ka Mike at ang kanyang misis na si Katya Bocobo. Ayan. Sa Las Vegas naman ay si Kuya Rodel at Maribel Cruz. Mag-asamang kaibigan natin dyan. Yan. Welcome back daw, sabi ng ka Norbert Del Rosario. Yun. Ayan. At ganoon din po ang ka Rene Garcia. Ayan. Welcome back, sabi niya. Nelson, masaya kami nanonood sa inyo at binabati namin kayo ni kasama si Jen at saka si Kuya Benny. Karne, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Yeah. Meron muna tayong mga kapanayam. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort. Si Sir Rafi, nasa linya na ba? Nasa linya na? Ayan, Sir Rafi, napapanood po kayo sa Net25, maging sa Radyo Agila. Live din po sa aming social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson at si Kuya Benny Antiporda. Magandang hapon po, Sir Rafi. Yes, good afternoon po, Jem, Sir Nelson at si Benny. Magandang hapon po. Good afternoon. Kamusta na po kayo? Kamusta po yung mga kasama sa tanggapan, Sir Rafi? Oo, okay naman. Tuloy-tuloy ang ating operasyon dito sa NDRMC. So activated po ang ating interagency coordinating cell na nandito po lahat ng mga ahensya ng NDRRMC
para tumugon dito sa mga kailangan gawin para sa pag-assist doon sa mga affected ng 7.8 earthquake. Ano po ang latest na nakuha nating information mula po sa mga lugar na tinamaan ng lindol, Sir Rafi? Oo. Yung ating casualty, medyo nadagdagan ng isa. 38 na po as of 3 p.m. this afternoon. 38 na po ang reported dead casualty and 478 injured. Meron pa rin 4 na hinahanap. Missing pa rin sa Jensan ito. Itong dagdag na isang patay ay sa General Santos City po ito. At yun po ang update natin. And base po sa PBOX, meron na po tayong halos 1,209 aftershocks na naitala, recorded aftershock. Ranging from 1.3 to 6.4 magnitude. So marami-rami po itong aftershock na nararamdaman natin doon. Although karamihan dyan ay hindi naman talaga ganun kalakas. But again, delikado po ito dahil kung hindi pa po na-assess ng maayos yung mga infrastructure natin, maaari pong magdulot ng additional casualty or damages. Kaya kailangan po bilisan yung ating pag-assess, pag-audit ng mga infrastructure para po malaman kung safe pa ba balikan itong mga facilities natin. Pero sa official po, ilan na talaga ang bilang ng namatay, nasugatan at hinahanap pa po, Sir Rafi? Opo, as of 3 p.m., 38 po ang dead casualty. 38? Opo. 38, 478 naman ang injured at meron pa pong 4 na missing, reported missing individual dito sa incidenteng ito. So that covers Region 11 and Region 12. Opo. But again, karamihan po dyan ay talagang sa Sarangani, sa Glan, and then sa South Cotabato, dito sa General Santos City. Opo. So yun po ang ating tali ngayong hapon, as of 3 p.m. And tuloy-tuloy pa rin ang ating search Sa record po, Sir Rafi, sa record po, Sir Rafi, ano po ang kanilang cause of death? Ang karamihan dito to be determined pa reported sa atin, but initial info po dahil po ito sa earthquake-induced landslide and yung pag-collapse ng mga structures, So kinukuha lang natin yung specific dito, but itong sa Glan, ang report po dito initial ay because of landslide, marami pong naging biktima as a result nitong mga landslide. But again, bini-verify ito at binavalidate yung mga cause of death nito. Bigyan lang natin ng tamang panahon yung ating mga MDRIMO, yung mga municipal and city disaster offices habang ginagawa pa po yung ating mga response operation. Sir, nagkaroon na ba tayo ng aerial assessment, aerial survey ng pangyayaring ito? Opo. Meron na po mga kinakandak na aerial surveys and in fact, gumagamit na po tayo ng mga drones, Opo. Sa ilang areas just to get a clearer picture kung ano talaga nangyari. But again, itong ating rapid damage and needs assessment ay ongoing pa po. At ito nga, hopefully when we reach the 72-hour mark, maayos na ito at makapag-umpisa na tayo sa ating early recovery operations. Mayroon ho ba tayong barangay or bayan na na-isolate at hindi po mapuntahan by land sa mga sandaling ito? Wala Sir Rafi? naman. Opo. Ang pinakamalayo naman na apektado is yung Balut Island, sa Sarangani. But pinuntahan na po ito kanina. Kaninang umaga ng ating administrator. May kasama pong mga teams doon. Kasi ito yung isla kasi ito. Opo. South of Sarangani. May mga reported casualty din doon and mga reported collapse structure. Yun hong mga... Kasi meron kaming report na tinatanggap dito, kasi kapangyari lang po kahapon, yung mga structural engineers daw po natin, parang lahat sila busy, nag-uunahan, itunahin mo, ito ganan. Usually, ano po ginagawa natin kapag kinukulang tayo ng mga eksperto para i-assess po yung isang gusali, Sir Rafi? Usually yung ating mga engineers, we tap yung neighboring unaffected regions. Ayun. Para sa mga mag-volunteer, yung ating mga structural engineers. So meron naman tayong MOA dyan sa Paise,
yung Philippine Institute of Civil Engineers at saka yung Structural Engineers na ma-access or matulungan tayo sa pag-audit. So, meron naman tayong checklist na sinusunod kung paano po gawin yung audit. And yun nga, ang priority sana is yung mga critical infrastructure natin like schools, mga hospitals. Kasi ito yung mga kailangan na maibalik ka agad, no? Kasi yung ating classes sa Region 11 and 12 suspended pa hanggang matapos po yung ating mga audit ng mga infrastructure para safe naman bumalik ang mga bata sa schools. Sana daw po, may ko lang kung makakatulong ang ating OCD dito, Sir Rafi. Kasi sa mga nangyari daw pong lindol nito sa Cebu noong nakaraan, yun yung private structural engineers, di ba, pinakiusapan, tumulong, ano? Pero naniningil daw po, medyo mahal, Sir Rafi. Ito daw po bang pangyayaring ito? Aywan ko lang kung pwede ba natin ilibre ito, kung may bayad man, sana wag naman daw po napakamahal, Sir Rafi. Oo, based naman sa aming agreement sa mga organization nila, dapat volunteer, ano? Pero kung talagang yung rapid assessment through volunteerism yan. Pero kung talagang, lalo na kung yung mga private structures, kung kailangan na ng mga engineering intervention, so yun siguro ang dapat gumastos na. Pero itong rapid natin na assessment, ano naman, we are encouraging or meron kaming existing MOA na through volunteerism yan, and we will support naman yung pagpunta nila through our regional councils, no? Pagbibigay ng mga assistance yung kailangan ng sasakyan. Basta i-coordinate lang po sa amin para makatulong naman na magawa kaagad ng mabilisan yung audit, infrastructure audit na tinatawag. Tama, kumbaga sa doktor, libreng check-up na lang muna, no? Kung talagang may mabigat na karamdaman, tsaka na lang magbayad. Anyway, mga kasama ko po ito, Sir Rafi. Kasama ko po dito kayo si Nelson tsaka si Benny. Nelson, Benny, baka meron pa kayong dagdag na tanong. Well, sa kasalukuyan po, meron na po ba tayong assessment doon po sa mga nasira kung magkano po ang inabot? Based as of 3 p.m., no, ang infrastructure damage reported sa atin ay umaabot na po ng 562.8 million. But again, ongoing pa po yung Ardana from other areas, so matatagdagan pa ito. Medyo based sa nangyari, no, medyo maliit pa ito. Ito pa po ang mga initial na pumapasok na datos. And ito nga, meron tayong bahay, more or less 2,505 reported damage na mga houses, no? 460 dyan ay totally damaged and the rest partially damaged. So tuloy-tuloy po. Meron na pong reported na 29 roads and 11 bridges na apektado, but again, these are initial information coming from the field. Well, we're talking about bridges na po. Yung daan po natin mula Davao papuntang Jensan, meron po bang naapektuhang mga tulay dyan? Wala naman na hindi na naging sarado, no? Meron mga minor damages yung iba, but lahat naman passable, no? Wala pong yung main highways natin ay 100% na passable po. Yan. Kaya doon sa mga nais tumulong, passable lahat yan at huwag kayong mag-alala at pwede nyong maiparating ang tulong nyo dyan sa mga nasalanta. Yes po. Ang challenge lang natin dahil yung airport mismo sa Jensan ay sirado pa dahil kailangan na may repairs gagawin, no? So, yun lang. So, manggagaling either Davao or Cotabato City kung mag-aeroplano. Yun lang po. But lahat po ng highways ay passable kaya hindi po problema. Pero sabi naman ng CAAP, pilitin nila na maging operational yung airport sa 11, no? June 11. So titingnan natin yung progress ng pag-aayos ng airport doon. So yung airport, sa mga pier po, wala namang apektado, Asek? Sa pier po, wala pong diniklarang sarado. Tuloy-tuloy po ang mga operations ng PPA-operated pier po. Sir Rafi, baka may mga mahalagang bagay na importanteng may parating nyo sa aming mga kababayan na hindi po natin naitanong nasa inyo pong na hindi po namin naitanong nasa inyo pong pagkakataon, Sir Rafi. Oo. Ito na lang siguro ang
nais namin i-report na ang focus po natin ngayon is of course search, rescue and retrieval. Kaya po nagdagdag tayo ng mga puwersa from Manila, yung ating armed forces, mga BFP and other uniform units, no? And then of course ang bigyan natin ng pansin itong mga nasiraan ng bahay. Kaya puspusan tayong kumakalap ng mga informasyon and para alam natin kung sino po nangangailangan ng mga shelter materials at saka mga repair kits, no, na pwede natin ibigay kaagad. Although alam natin na marami pang ayaw bumalik sa mga residences nila because of the aftershock, Opo. but tututukan po natin ito. And then of course yung sustained relief operations, nandiyan naman yung ating DSWD na meron pong halos 1 million family food packs na readily available for distribution. So kahapon po, as I've reported earlier, na yung mga LGUs through their governors ay nagpahayag na po ng mga updates. At so far, lahat naman ng kanilang kailangan ay nabibigyan pansin po ng national government and tuloy-tuloy naman po. Ayon na rin po yan sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, na talagang tumutok lahat ng ahensya, no, na magbibigay suporta or assistance sa lahat po ng nangangailangan. Sir Rafi, from time to time po ay tatawag kami, hingi kami ng update sa inyo. Salamat po ng marami sa inyong oras. Ano po? Yes, maraming salamat po at magandang hapon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Mga kaibigan, salamat po. si Ginoong Bernardo Rafaelito Alejandro. The fourth. Yan. Yan. Isa sa mga opisyalis ng Office of Civil Defense, Yeah. OCD. Yan. O, ano pa? Ito muna. Sige. Nabalitaan nyo ba na posible daw pong isailalim sa lockdown ang buong Senado? Dahil sa lindol. Hindi. Elsan. Ila-lockdown daw po ang Senado kung mapapatunayang totoo ang isang banta tungkol po sa Ano yan? Hantavirus. Hanta. virus. Dahil sa hantavirus yan, ano? Oo, kailangan mag-lockdown pagka may magpe-face mask pa. Oo. Di ba yun ang ano ba yan? COVID. COVID yan. May natuklasan may COVID yan siguro. Lockdown nga, no? Oo. Hindi po. Anong dahilan? Ito daw po ay dahil sa banta sa seguridad sa Senado. Bakit? Sino may nagbabanta? Meron daw ayon kay Senador Tito Soto, matapos niyang manood ng pelikula, mayroon daw clear and present danger Sa pelikula? Clear and present danger. sa, Pelikula yan. sa Senado. Oo. Very serious according to the intel. Soto told reporters. Wow. Alam mo ba kung saan? A1 information, ha? Oh. Hindi A1, Jen. Oh. NBI information. A1 nga yan. Oo, kasi alam mo, magagaling ang mga tao natin ng NBI, ha? Ang sabi dito ay as per information, though still sketchy and raw. Ano ba sketchy and raw? Medyo kulang-kulang pa ng detalye. Oo. At hilaw pa. Tinagalog talagang literal. Hilaw raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. They are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Ang sabi naman ni Senador Panfilo Lacson. So, hindi lang sa Senado yan kung ganyan ang sinasabi nila. Mukhang doon nakatuon dyan At dahil dyan ay ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian Gatchalian faction o yung group. Magkaroon ng calibration sa security protocol ng Senado. Nako. Sabi naman ni... Ang problema natin ngayon sa Senado, dalawa ang leadership. Ito nga, ito. Yun, ano sabi? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan, ano sabi niya? wait a minute, Ba? Kaping mainit. kaping mainit. May matindi, ano? Magkape muna tayo. Bakit ganon? Bakit ang impormasyong ito ay ipinaalam sa ilang senador pero hindi ipinaalam sa iba pang mga senador?
kung ito ay talagang delikado at Oo nga, kung may talaga may clear and present danger. Ayun. Oo. Dapat alam ng lahat. ayun, Pati empleyado, pati utility siguro, alam dapat yan. yun ang kanyang punto. Ito pa ang kanyang punto, Jen. Ano to, Cayetano to ha? Kaya Tano, ang sabi niya, kanino ba galing ang impormasyong yan? Galing sa NBI? Nako. Ang NBI na noong nakaraang linggo lamang ay nandito at pinapapaligiran ng Senado at may mga armado. Oh, yun na nga. Aha. Oo. Diyan ba tayo maniniwala sa partisan NBI na yan? Na ang sinasabi na ang totoong liderato na ngayon ng Senado ay nandun nga sa partido ni Gatchalian. daw. Yun ang kanilang kiniklaim. Ayun nga. Gatchalian Black. Ang sabi niya dito, mukhang mali po yan ata. Mukhang hindi naman, kailan pa naging lead agency ang NBI on matters of national intelligence and security? Oo nga naman. Oo. Ayun. At ba't tahimik dito ng AFP at ang PNP? Pati yung NICA. Ay, yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Yan, oo. Or by anyone in the professional intelligence community, wala namang binabanggit na ganito. Di ba sino bang head ng intelligence? Si, hindi, iba pala, si General De Leon. De Leon na ba yun? Yes, Oh, De yun, Leon. Tapos ano pa sabi? Kaya ang sabi niya, Oh. ang kanyang hinala dyan dito, ha? Nito, Alan Group to. Si Alan Oo. ni Cayetano, ang kanyang hinala ay para lang hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon sa flood control. Nako. Kasi nga naman, di ba, kung ila-lockdown mo yan, walang pwede pumasok. Ay, siyempre. Walang pwede, ibig sabihin, sarado. Kasi ang plano yata this week, gaya ng sinabi ni Senador Marcoleta, ay magkakaroon yata ulit ng pagdinig ang Blue Ribbon dun sa Cayetano Group. Ayun. Oh. Kaya ang sabi niya dito, teka muna, the Filipino people are asking a sharper question. Oo nga. At a time when billions in flood control funds remain under scrutiny. Nako. Why does the national conversation keep shifting away from accountability? Pilit daw talaga inilalayo, no? Nilalayo. Magiging, yun nga naman, pagka ila-lockdown mo ang Senado, dahil sinabi ng NBI, wala nga namang hearing. Baka Hindi ba? kasi may mga crack dahil sa nangyaring lindol sa Sarangani, hindi kaya? Hindi yun eh. Iba yung sinasabing... Ganon? At saka hindi NBI yung magsasabi nun. P-Box, di ba? Oo nga, o Si kaya- Director Bacolcol. O kaya, kasi ang GSIS building sa Kabanang Maynila, ito Pasay, parang boundary, no? Boundary. Dapat na magsabi yata, City Engineering Office ng Maynila o ng Pasay. Ayun nga. Oho. Magiging... Kung structure ang problema. Ang sinasabi dito, parang lahat na lang ng paraan ay gagawin ninyo para lang wag matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control at walang makapagsalita. Nagaya nung ginawa nila noon, Jen, Nung sila Lunes. pang chairman. Oh, opo, yung nakarap pa, siyam na buwan. Nag-hearing kayo ng ilang hearing lang, dalawa lang yata. Oo. Tapos hinto, 9 months. Biruin mo 9 months na tahimik, kung yan ay sanggol, ngayon ginawa mong... Magbe-birthday na yan, mag-iisang taon na. Pinanganak na yan, di ba? 9 months eh. Ay, nga, kung nagbuntis pala, no? Oo. Nailuwal na yan. Nanganak na yung flood control. Nako. Tapos ngayon na mayroong bagong Blue Ribbon, gumawa na naman kayo ng bagong paraan para hindi ba kayo nahalata ng taong bayan? Kasi hindi napigil yung Lunes eh. Di ba, Ay, Kuya Benny? yun nga. Bagamat gustong-gusto Natuloy. pigilin, natuloy at pagharap pati nung 18 dating sundalo. Oo. O pati yung sundalo ngayon ayaw na magpatawag ng ex-soldier daw, ex-marines. O gusto ata tawaging ex-convict. Hindi, at saka ipinatawag nila, di ba? Oo. Pero nung nandun na, hindi naman nila pinapasok. Meron daw kanya-kanyang version yata. Gusto ata papasukin. Sabi, di ko na malaman talaga. Kaya nga. Kanya-kanya sila ng Oo. narrative. Ngayon, ang magiging problema nga dyan, parang lilitaw lang. Kasi kahit sabihin nyo ang ibang mga, kahit kung ano-anong kwento ang gawin,
pagka sinuri mo nga naman, abay lahat ng gustong magsalita at lahat ng mga magkakataon na pwedeng magkaroon ng mga pagdinig, may mga pumipigil. Oho. Laging may mga ang gusto ay May wag hadlang natin talaga, no? pausapan yan. Oho. Ibahin natin ang usapan. Parang gano'n. Di ba? Paano kaya kung ang diringgin ng impeachment? Pwede kaya? Walang threat? Clear and present danger? Ayan ang magiging problema nila. Kasi kung impeachment na yata, parang okay na lahat eh. Ang problema, nagkasabay eh. Oho, Paano diba? ngayon yan, di ba? Oho. Hindi naman nila akalain na kakaroon ng bagong chairman ng Blue Ribbon. Eh ngayon, dalawang Blue Ribbon. Anong gagawin natin dyan? So sa madaling salita, dahil sa nangyayaring ito, talagang apektado ang trabaho ng Senado. Yun na nga. Apektado ang inaasahan ng taong bayan na kahit papaano'y may maidadagdag man lamang sa kanilang hapagkainan. Oho. Yun yung yun yung problema ng taong bayan. Hindi yung mga sigalot na yan, hindi yung mga problemang yan. Mabasa niyo ba yung, hindi ko hinahanap ko, yung statement ng mga empleyado ng Senado? Ano ba ang panawagan nila? Kasi mukhang sila naiipit. Sila kasi ang naiipit dahil hindi natin malaman kung sino yung pakikinggan. Oo. Yun na lang lagyan ka ng bagong sekretary Oo. at meron dating sekretary na hindi pa naman natatanggal yung Senate President, pero yung sekretary niya tinanggal na. Tinanggal na, pati Sergeant at Arms na. Sergeant at Arms siya, tinanggal na, pinalitan na. So, ngayon, ang problema is naiipit yung tao. Kasi ang problema ata nila, sino magpipirman ng yung pasweldo ng mga empleyado? Hindi lang yun, sino susundin kapag may inuutos? Ayun. Di ba? Kasi tsaka sinong authorized sa tao ng finance, saka ng COA? Kasi COA-able yan di ba? Pag nagpasweldo ka. Teka lang, sabihin ng COA, sino pumirma ho dito? Si Juan de la Cruz. Yun na lang bakit yan pagpasok mo ng pinto ng Senado. Di ba? Sinasabi na kailangan may clearance ka. yun, oo. Yung, Yung mga bisita. Kailangan may clearance ka. Tapos, hindi pa papasukin, paghihintayin, bababa yung senador, bisita ko yan. Ayun, oo. Bago pa papasukin, well, ang nangyayari noon, aminin man natin o hindi, kapag nakunan sa video, yung mga empleyadong yun, naiipit sila. Lalo po ngayon, may banta sa kanila. Kayo, pagka sumunod kayo dyan, ako talaga naman, delikado kayo sa akin. Wala kami sisinuhin ito, walang ganyan. Huwag yung sabihin sumunod kayo empleyado dito na matagal na. Kakasuhan namin kayo. Kakasuhan namin kayo kasi itong sinunod ninyo. Insubordination, yung mga... Mabibigat po yung mga ganun mga pahayag. Paano kung ikaw utility, nag-aarawan ka lang dyan? Pumasok ka, ini-expect mo, siyempre, pagdating na 15 na sa katapusan, may sweldo. Sino Diba? pipirma? Di ba sana kung pipirmanin ko yan Nelson Lubao yan? Oo, nandito na, nakarating na. Sana walang sweldo. Oo. Abonohan ko muna. Abonohan naman muna ni Kuya Benny. Yan. Ayan. Nako, mabigat itong problema. Na kinakaharap natin. Alam mo, ulitin natin Oo. Kailangan araw-arawin natin ito Medyo nagkakakulitan na no? Noong unang mga panahon sa Senado, kapag may ganyang nangyayari, talagang merong senador na kahit papaano'y gumagawa ng paraan para maipakita sa taong bayan na nagkakaisa kami. Although may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang paninindigan, pero meron silang pagkakaisa. Pagkarating sa likod ng kamera, doon sila nagbabalitaktakan, doon sa loob ng kanilang tinatawag na executive session. Yan. Pero ngayon hindi. Personalan. Personalan, tsaka parang tuwan-tuwa sila na napapahiya nila yung kapwa nila. At saka kahit dati may nag-aaway, mga ganyan nangyari talaga. Pero hindi nadadamay yung empleyado Hindi nadadamay po mga empleyado ngayon sa awayan ng mga senador. Pati maliliit na empleyado nadadamay sila ngayon. Yes. Ay, At sinasabi nga naman, hindi raw maganda liderato, talagang hindi magiging maganda kung may nanggugulo sa baba. Oho. Di ba? Yun, papaano gaganda yan? Paano gaganda yan, di ba? Idaan natin sa, alam mo, maraming aspect dyan. Yung legal, di ba? Yung moral, Yan. di ba? So, saan ba tayo lalagay? Sa moral, sa legal, o sa immoral na tayo at illegal? Di ba? Baka doon lang mahulog yan. Huwag naman sana. Ay, nako, report muna tayo Inspection daw po sa General Santos International Airport. Nananatili hong walang kuryente. Re-report ni Erlo Bringas. Erlo?
Kuya Jen, nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Transportation sa General Santos Airport matapos nga yung pagtama ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez ay sa kanilang paunang assessment nakita yung matinding pinsala na idinulot nga nitong matinding lindol, particular sa control tower at passenger terminal building. Gumuho din ang ilang ceiling panels sa waiting area. Nagkalat naman ang debris sa check-in section at may mga nakitang bitak sa ilang bahagi ng gusali. Pero nananatiling ligtas naman ang runway ayon sa DOTR ng runway ng paliparan. Pero dahil sa mga pagkasira na yan ay posibleng umabot ng 7 araw bago maibalik pa yung sinasabing commercial flights. Papayagan lamang sa gayon yung mga military, humanitarian, government at cargo flights para matiyak na tuloy-tuloy yung pagdating ng mga relief goods at iba pang mga tulong na kakailanganin. Samantala, Kuya Jen, dito sa bahagi ng downtown sa General Santos City. Ito, makikita mo sa likuran ko. Ito yung nag-viral sa social media nitong kahapon lamang matapos na tumama itong napakalakas na lindol. Ito yung isang fast food chain na merong FM radio station sa second floor nitong gusali. Sa ngayon, sarado yung ilang part ng kalsada dito sa bahagi ng downtown General Santos City dahil may mga nagbagsakan na mga gusali at hindi muna ito pinapalapitan sa kahit anong mga individual at sasakyan at baka kasi magkaroon ng aftershocks ay magkaroon na naman ng panibagong pinsala. Sa kayo nananatiling walang supply ng kuryente dito sa bahagi ng General Santos City. Tanging mga generator set lamang yung nagagamit hanggang sa mga oras na ito ng ating mga kababayan. Yung mulang update mula rito sa bahagi ng General Santos City, balik sa inyo. Erlo, nung pumunta kayo dyan, saang airport kayo bumaba? Okay, Jen, nag-Davao City International Airport muna kami, no? Tapos nag-land travel kami ng 3 oras para makarating dito sa General Santos City, Kuya Jen. So hindi General Santos Airport kayo, Davao. Medyo malayo-layo din going to General Santos, Kuya Benny. Ilang oras din yan. Nasa 3 oras din nata ang biyahe. Kuya Benny, Kuya Jen, almost 3 hours yung naging biyahe namin nung madaling araw kanina, no? So, talagang tiyagaan lang din kasi walang ibang option para makapasok dito sa Gensan, maliban na lang kung bubuksan ng bahagya itong airport. Pero tiniyak nga ng DOTR na ligtas naman yung runway, pero medyo nagkaroon ng matinding pinsala yung mismong pasilidad at infrastruktura doon sa Gensan Airport. Kaya lahat ng flights manggagaling from Manila patungo ng Gensan ay na-divert sa Davao City International Airport dahil nga dito sa nangyaring lindol na ito, Kuya Benny, Kuya Jen. So bagamat bumiyahe kayo gabi, no? Okay naman yung karsada. Ibig sabihin yung Davao going to Gensan, walang problema do sa daanan, Erlo. Okay, Jen, wala namang problema doon sa kalsada pero pagpasok mo talaga ng ilang kilometro na lang patungo dito sa General Santos City ay walang supply ng kuryente lalo na sa gabi hanggang sa madaling araw. May kaunting pag-angat lang ng lupa sa ilang parte ng mga kalsada pero the rest hindi naman ganoon naging kalala yung epekto sa daanan. Kaya yung mobility ay hindi naman apektado dito papunta doon sa ibang bayan. Maliban na lang kung pupunta ka dun sa iba pang bayan, lalo na yung karatig na ilang bayan sa Sarangani, may ilang kalsada na ikini-clearing operation pa rin ng DPWH hanggang sa pagkakataon na ito kasi may mga nag-landslide na bahagi ng kalsada at hindi rin madaanan ng ibang mga sasakyan, Kuya Jen. Ayan. Sige, Erlo, magantabay pa kami sa mga follow-up report mo mula dyan sa bahagi ng General Santos City. Yan po si Erlo Bringas live mula po sa Gensan. At bago lang tayo mag-break, binabati natin ang ating mga taga-subaybay mula po sa Palawan. Hindi pala, Iriga City, Camarines Sur, ang Alan Miranda. Ayan, Ka-Alan, magandang
hapon po sa inyo. At meron pala tayong nakalimutan. Ako, birthday pala ito nung isang araw, Kuya Nelson, Kuya Benny. Ako, hindi natin nabanggit. Ganun pa man, huli man daw po't magaling ay may hahabol pa rin. Belated happy birthday po sa Ka-Jerry Purificacion. Ka-Jerry! Opo. Happy birthday. Oo. Hindi man lamang ho namin kayo nabati ng personal, pero sa palatuntunang saganang mamamayan ay ang amin pong taos-pusong pagbati. Ano ha? Ka-Jerry Purificacion, belated happy birthday po sa inyo. Ay nako, ang amin pong panalangin ay lagi pong malusog na pangangatawan at patuloy pong ibiyaya ang masaya at maligayang tahanan. Iyan, ano ha? Yun, salamat po ng marami. Si Kuya Don Orozco pala sa San Diego, Nelson ha? San Jose. San Jose pala, sorry. San Jose. Natutuwa at nanonood ngayon. Salamat at Tsaka nakarating ng... mabait na misis. Ay, sa Ate Tay. Ano, ha? Sabi niya, salamat naman, nakarating ng maayos si Nelson. Ayan. Bagamat parang talaga nahalata doon, nangitim ka sa... Namuti po yan. Dami ko ng kulay ito. Yan, talaga totoo. Bago lang kayo. Yan ang kulay ng milyonaryong magsasaka. Yan. Happy birthday din kay Gregory Tangato at sa kanyang dalawang anak na si Adrian Bolima at si Adriel Antiporda. Yan. Kambal yung dalawang yun eh. Ganon. Yun na pareho may asawa na kaya iba na ang apelyido. Ayun. Binabati ko rin ang ka Alex Oñate at ang kanyang misis na si ka Rich dyan sa San Diego at maging si Kuya Christian ko kanyang misis na si PB. Ayan. Yan. Ang ka-Joel Mangandi, ka-Joel, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ganun din daw po ang Abraham Maramba at Franz Sanga na kasama namin sa tanggapan. Kaarawan po niya bukas. Di ngayon. Ngayon, natapat po sa araw na ito, Franz Sanga, happy birthday po sa inyo. Binabati po kayo ng Kuya Joel Mangandi. At si Rhea Polesiana. Yan. Ano ha? Pakibati naman po, lagi lang subaybay sa ganang mamamayan. Si Kabayani Polisina. Ano pala? Polisina pala apelido. Bayani Polisina at Ka Elvira Polesina. Ayan. Idagdag ko pa ito, ha? Sige pa. Para wala na tayong utang. Makabawi tayo. Hindi, unahin nyo na yung masaya. Ayan. Para isusunod natin yung malungkot naman. Sige. Josephine at Dante Sagisi ng Los Angeles, Girly at Simon Agus ng Phoenix, Arizona, at ang mga pinsan ng misis ko, sina Ador Venturanza, Rachel Turner, at Atina Rojas. Yeah. At si Kuya Mike Turner. Ayan. Kuya Romeo Labrador sa Canada. Yun! Ayos! Yan, tapos na kayo sa masaya. Dito naman tayo sa malungkot. Ano bang malungkot yan? Nakikiramay po ang saganang mamamayan sa dalawang basketbolista ng Ateneo de Manila na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. No? Namatay ito sa nalunod. Sa Abra yan, di ba nangyari? At ang sinasabi ng kapulisan, Ano yan? Sabi player ng ng Ateneo. ganon. Varsity. Varsity player ng Ateneo. Yes, na umano'y tinangay daw ng matinding current, ng matinding alon. Oho. No? Ano yan? Lakad nung team nila? Basketball team? ano raw to, team building. Nung kanilang basketball team? Yes, pero may iba naman tayong mga naririnig na mga aligasyon nagsasabing parte ng training nila yung naging dahilan kung kaya't nalunod yung dalawa. So these are the things na kailangan linawin ng Ateneo. paliwanag nila yan, ha? May Maglabas na pananagutan sila yan. ng statement, no? Oo. Dahil yung ang pananahimik ay masyadong malalim at nagdadagdag ng sugat. Kailan to nangyari yan? Kailan nangyari? Ano lang Martes to? ngayon eh. Yes. Pero parang ngayon lang, kailan pa nabalita yan? Kahapon lang to, kahapon to eh. Monday. Oo. So meron silang training, ano ba ito? Training ba o lakaran ng barkada? Alam ba ito ng Hindi, eskwelahan? ito'y team building daw. Sa official na sinasabi, official, yung biyahe nila, na alam ng paaralan. Oo. No? At sinasabi nga na parte daw ng training yung naging dahilan
nitong kanilang pagkamatay. At Nako. ang sabi naman ng dito naman sa ibang pahayagan, ang sinasabi naman ay sa lakas ng alon na tangay. Medyo malakas talaga ang alon eh. Wala tayong Pero ngayon lang ako na kung basketball team ito, part ng training nila yun o team building daw eh. So, naku, ipaliwanag po yan. Mukhang malaki paliwanag ng eskwelahan dito, no? Akala ko pa naman, pakisimpleng pakikiramay lang. Ito pala ano pala ito? Malaking issue pala yan sa eskwelahan, ano ha? Malaking issue ito kung saan talagang marami ang sumisigaw na kailangan magkaroon ng hustisya yung dalawa. May pananagutan dyan ng eskwelahan at saka yung kanilang basketball team, ano? Yeah. Ay, naku. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Sabi naman ni Kuya Patrick Millard Magsino, Nelson, mula sa Bilbao, Spain. Welcome back, Sir Nelson. Ayun, si Kuya Just Vlog naman ay nagtatanong kasi nabanggit kahapon ni Senador Marcoleta na magkakaroon ng hearing ng Thursday. Yes. Pero nung bandang huli, sinabi niya na baka mag-risk Pinag-uusapan pa nila. No? Hindi pa po sure yung Thursday kung matutuloy yung pagdinig ng totoong Blue Ribbon Committee. Sabi ng Senador Marcoleta. Yan. Ano ha? Alam niyo ba? Alam niyo ba Na ano ito? na ang dating presidente ng Philippine Airlines na si Captain Stanley Nang ay undersecretary na ngayon ng Department of Tourism. Di ba dati akala ko siya ang magiging tourism secretary mismo? Yun nga ang alam natin eh. So, hindi USEC lang pala siya? USEC, ginawang USEC. Tinanggap naman niya Tinanggap niya. ang pagiging USEC ng Department of Tourism. Yes, kaya binabati siya ng Saganang Mamamayan. Ayan. Pero sa galing niya, dapat talaga sekretary. Bagay. Hindi siguro ginawa nilang babae yung secretary. Sino nga ba yun? Yung Angara yun, di ba? Ang apelyido? Hindi ko masyadong kilala dahil hindi pa naman Di ba nagpaparamdam? Hindi pa nagpaparamdam. Kailangan maramdaman natin ang galing niya para malaman natin na siya ay secretary. Iyan. Lalo ngayon tourism. Kailangan maging active tayo sa mga panahong ito. Oo, dahil Yan. pababa ang bilang ng ating mga turista. Ayan. Ano pa ba mga mainit na balita sa hapong ito? Malapit na raw. Ang katapusan. Hindi. Ano pa? 15 muna. Malapit na 15. Hindi, malapit ng mahuli yung matay kay Perry Mariano at sa kanyang driver. Yan ang sabi ng PNP. Si Perry Mariano, ito po yung inaambus sa May Timog Avenue. Sa May Timog. Sa May Timog Avenue. Oo. Ano ito? Tsaka kasama yung kanyang driver. Ano, ha? Pero yun pala yung driver, hindi naman pala talaga yung driver. Nagkataon na nung araw na yon, parang sumabay lang ata siya doon eh. Hindi talaga yun ang regular niyang driver. Oo. At saka yung sasakyan nila, parang napakaliit at pangkaraniwang sasakyan lang. Eh, no? Hindi naman daw talaga ata yung ginagamit ni Perry Mariano. Eh. Yes. Ayun. Paano naman nasabing malapit na mahuli? At nagpalabas ng pahayagang na tukoy na raw kung sino yung mga sinasabing pumatay at nagpapatay. Yun na nga. Yan. Parang suspense pa, no? Malapit na mahuli. At walang pangalan. Walang pangalan. At sinasabi na 6 daw yung persons of interest na kanilang nakita na kung saan nakita raw yung 6 na magkakasama sa isang lugar bago mangyari yung pag-ambush kay Mariano. Ayun. So, inaabangan po namin yan dahil napakarami na pong yung tinatawag nating cold case ba na nangyayari sa ating bansa na unsolved mga kaso. Dapat naman ma-solve na ito dahil hindi po Pero tukoy na ba nila kung anong motibo nung kasi alam ko si Ginoong Perry Mariano matagal na sa industriya din ng sports yan, di ba? Billiards kayo siya. Dati nag-basketball yan eh, mga manager ng basketball, di ba? At kung ano-ano pa. Yes. Ngayon ang pinakahuli niya ay billiards. Tapos sabi nila business rivalry daw ang angulo. Merong ganon sinasabi na business rivalry. Kung kaya abangan natin, no? Kung kaya naman binanggit natin dito sa programang ito, para naman na alam ng kapulisan na yung kanilang pahayag
na sa atin tinatanggap natin yung pahayag na yan bilang pangako na Tama. magkakaroon ng hustisya yung pagkamatay ng tao. Kailangan galawan nyo na yan at sa lalong madaling panahon ay maibsan man lang yung sakit na nararamdaman ng pamilya. Pinakamabuti, wag nyo na kami i-suspense. Sinususpense nyo pa kasi, Maganda yung huli na. Huli nyo na kaagad. Gaya nung si Colonel Dumlao. Ayun pala, sabi Oo. na, huli na rin daw, no? Nahuli na. Yun dapat ang pakayag. Nahuli na. Di ba? Yung pumatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Oho. Yan. Ayun. At napakagandang balita niyan na sa tagal ng panahon ay nahuli rin sa wakas. No? At eto, Marami happy pang- birthday muna. Happy birthday. Sige, sige, habol pa natin. Happy birthday to Ka Ariel Chongko. Ay, Ka Ariel! Ay, Ayan. kala namin yan, no? Birthday pala sa akin. Ilan taon na yung ano? Yung pangako yung lasagna hanggang ngayon, di pa natin. Hindi ba natitikman? At happy birthday din kay Cristel Fesalbon Fabic. Uy, ating kasama dito yan. Production team natin, Cristel. Yung banana chips. Yun. Mindoro. Yung mga taga-Masaging sa Mindoro. Talagang alam niyo yung mga ano. Ay, sila, ito magkakasama tayo, pero wala eh. Hanggang pangako. Parang ang gusto kami pa gumastos para sa... Happy viewing kay Ka Mario Mabuti ng Iloilo South. Ayan. Yun. At happy wedding anniversary po kay kapatid na Eric Tabing at Melanie Tabin mula po sa lokal ng Marcy, France District of Western Europe. Yun. Yan. Happy anniversary rin to Oliver and Maria Cristina Vallejos. Ba? Happy viewing po sa mga kawani ng Central Horticulture and Landscaping Department sa Ayan. pamumuna po ng Ka Ryan Ermita. Ay, Karayan, magandang Ayan. hapon po sa inyo. Naku, napakabait yan si Karayan. Kaibigan ko yan, eh, no, ha? Nagpapadala ko ng halaman dyan. Kako, paano ba ito buhayin? Sabi niya, hindi, dyan, paano mabubuhay? Plastic yan. Sabi ko, akala ko po bubuhay. Ito ay pagbati mula kay Emar ng lokal ng Sabang Distrito ng Batangas. Si Kuya Emar, Yan. opo. Happy birthday kay Lisa Banag ng Doha, Qatar. Ayan. Yan, happy birthday. Nakarating ka na ba ng Qatar? Katarman Samar. Qatar man sa Doon ako naka-overnight ako doon eh. Mainit doon, ayoko doon. Happy birthday din kay Junfel Nagrama ng Makati, lokal ng Buting. Yan, ano. Happy viewing to Tatay Antonio Tiu Sr. ng lokal ng Capitol. Avid fan ng SGM at 100%. Ayan, so bagay yan. Yan. Yung 100 po, kararating lang po. Yan. Kaya bukas makikita nyo na sila, 100% na naman sila. Hindi pa rin. Hindi pa rin nata. Hindi pa rin ba? Doon pa sa, sa ESPN yata. sa Hati kami, hati. Hati ba? Hati kayo? Oo, talaga naman ganoon talaga. Kapag marami tayong talent fee na dapat bawiin si Nelson. Eh, no? Ayan, si Kuya Ray Ang naman, sabi niya, ba, Jen, Yan. Nelson, nanonood sa inyo ngayon si Raul Rocco. Yun. Raul Rocco? Di ba nasa kabilang Kapangalan yan, kapangalan. Siya po'y nasa opisina, ayun, ng barangay Bangkalasi. Yun. Bangkulasi. Sa nabotas yan. Nabotas. So, iba palang Raul Rocco ito. Kapangalan lang. Dati may kilala din tayo Raul Rocco. No? Ayan. Salamat po ng marami sa inyo. At sana ay lagi kayong nakasubaybay po sa ating palatuntunan. Si Kuya Abed pa, na? Kuya Abed Dula. Yan. Importanteng mabati yan. Ayan, Kuya Abed. Ano? Kamusta po kayo? At saka ang Kuya Dennis Suliman. Yan. Ang Kuya Dennis. Ano, ha? Binabati rin natin dyan. Congratulations kay Brian Monday. Ba, ano nangyari? Nagkabalik ka na? Nakabalik na. Nakabalik na. Congratulations, Brian. Magpakabuti ka na, ha? Huwag mo na ulit. Mamahit ka na. At shoutout din kay ka Ezra Solano, Kuya Ricky Dante, Rodney Pedrosa, Ben Osias, Ramil Rodriguez, Gary Rustia, Larry Portugues, at sa kanyang Mrs. ni Brian, Rizalin. Ayun! Dapat ganyan lagi. At ang kanilang mga anak, JC, CJ, Mama Bibian, Jacel, Krisha, at Jib. At bago lang tayo mag-break, Kuya Ben, aywan ko lang kung nakita mo yung pinadala ko sa iyo. Yung, ano ba yun, yung Kuya Nelson, kasi sa El Nido, Palawan, meron silang napansin at nag-viral ngayon, kuha ng isang
turista doon na mayroon daw mga dumi na yung kulay itim. Yung tumatagas. Tumatagas mula doon sa mga resort ng El Nido, Palawan. Sabi mo pa naman, Nelson, pinagmamalaki mo yung El Nido na pagkaganda-ganda. Papaano na lamang kung ito mga lugar na ito na tourist destination, ipinagmamalaki ng ating bansa, baka hindi nila nababantayan yung mga environmental laws, Kuya Benny. Di ba? Well, nakausap natin ng isa sa mga kaibigan natin dyan sa DNR. At sinabi nga na talaga nga namang may problema ang local government dyan sa may Palawan na yan dahil hindi sila compliant when it comes dun sa waterways. Yun yung matagal na natin tinatalakay dito. Bakit hindi pinapayagan mag-operate? At hindi, yung local government mismo. Yun na nga. Bakit And ang at the local same government? time, yung mga hotels, napakarami rin ng hindi compliant. Ito yung matagal na nating matagal ng trabaho ng DNR noon na kung saan napigilan na yung mga yan eh. Hindi lang nagkaroon ng follow-through. Ayun. Kung kaya ngayon, dahil yan yung advokasya ng bagong sekretary ng Mitch Cuna. DNR na si Juan Miguel Cuna, ay inaasahan na talagang mapipigilan na yung mga ganyang kumbaga pag-pollute sa ating mga katubigan. Ito pa namang environmental problem, Kuya Benny. Kung hindi malala, hindi natin matutuklasan ito, no? Yes. Yung kumaliit-liit pala, parang baliwala. Hindi mo normal kasi yan. hindi mo naman makikita yan eh. Yun na nga, Unless na magkaroon ng tinatawag na yung i-test mo yung tubig. Yan, Kung gaano kataas yung coliform level. No? Pero ito, kulay itim na eh. Yun na nga po sabi ko nga, mga turista, tsaka nakakuha pa ng larawan, turista mismo, no? So kung ito po yung nangyayari, maaaring nangyayari sa mga tabi-tabi lang natin, sana po sa mga local government units, LGUs, kasi kung aasahan natin ang national government, hindi naman lahat mababantayan yan eh. Ang first line of defense talaga natin dyan, una, barangay, pangalawa, yung local yung mga mayor, di ba? Yung local governments po nila, sana po priority natin, first priority, ang pagtupad sa mga environmental laws. Yeah. Huwag natin po itong babaliwalain. Kasi ang ating kalikasan, kapag nagtampo yan, hindi na po natin maibabalik sa original yan. Hindi yan basta-basta nagrereklamo, no? Pero kapag winasak natin yan, pag nagreklamo po yan, buhay na po ang kapalit yan. Ang unang apektado dyan ay tayo rin. Di ba? Ang pamilya natin, ang mga anak natin, at ang mga susunod pang henerasyon. Yun ang masakit dyan. Mabuti na nga lang na agapan natin yung sa Boracay, di ba? Kung hindi na agapan yung Boracay, baka ngayon... Actually, kasama rin yan sa inagapan. Ang hindi lang... Yung El Nido? Yes, kasama rin yan mga yan. Pero ang masakit lang dito is nung may nakabantay, inaayos. Nung wala na, pinabayaan na rin. Nako, yun ang masakit dyan. Sana po naman again, sa mga local government units natin, huwag niyo pong sakripiso yung ating may kinalaman sa environment. Pati ho mga mayor, buhigpit nyo sanang ipatupad itong mga bagay na ito. No? Ayan. Sabi naman ng Kuya Pau Tolentino, pakibati naman po mga taga Masbate sa pangunguna po ng Carinato Estrada Sr. Ka Felix Hate, paano ba binibigkasyon? Hate o hate? Hate yan, hate. Pangit naman kung Felix hate. Hate. Kasi pagka hate, parang galit. At sa mga taga-lokal ng Mandawan, Masbate. Mula po kay Kuya Roel Victor ng lokal ng Mandawan. Ayan. Ayan. Ang Marina Velasco dyan sa Anaheim Disneyland. Kumusta po kayo? At siyempre, ang mga taga-Field Auditing Office sa panguna ng Ray Manyo. Yan, Karay, kamusta na po kayo? At saka siyempre ang Karen Garcia. Yes. At muli po, bago tayo magpaalam, inuulit natin, happy belated happy birthday po sa Jerry Purificación. Parang halata dyan, hindi ko mabawi ka. Yan yung tinatawag na paramdam. May bagsak ba yan? Isang bagsak. Happy birthday na. Happy birthday po, Jerry. Pasensya na po kayo at nahuli. Pero ganun pa man po ay naihabol pa rin namin ang aming pagbati sa inyo. Ayan. Okay, Kuya Benny, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Programang paborito ng bayan. Saganang Mamamayan. Ay, Tantan Alcantara, maraming salamat. Bye! G12 ba?